choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Putang ganda ng boots mo, bro. Ganda niyan, ha? Anti-Support Podcast! Opium fashion yan, pre. Ganyan yung mga fashion yan sa Tokyo, eh. Oo. Familiar nga ako dyan sa ganyang boots. Baggy jorts and boots. Ako agree ako sa ganyang forma. Yung vibe niya, pag pumasok ka sa isang kwarto na ganyan yung ano, parang may ano eh. Malakas dating, pre. Pag Lakas dating, nakaboots talaga, bro. may nakakatakot na dating eh. Yung boots. Ako naman, nagtatry ako mag-explore ng fashion, pero ano yun. Yun lang naman. Boots, pare, malakas talaga dating. Kahit, yung Timberlands, yung mga So ganyan. ngayon yan, pre, Timberland, no? Classic yun eh. Classic yun. Di naman dapat nalalaos yun eh. Classic ang Timberlands, pre. Yung teams, lalo na yung wheat na colorway. Yun talaga. Kahit wala tayong snow. Oo, hindi. Ano talaga siya? Classic siya para sa akin. Kunyari, kahit di ka naman talaga hip-hop, tapos yung semi-fit na pantalon, hindi yung ganito, hindi oversize. Yung semi-fit lang yung mga ganito. Tapos i-boots mo, tapos hindi naka-lace. Putang forma, tapos fitted na... pinaporma mo yun eh. Drip, diba? Oo, drip yun pare. Sobrang masculine na forma ang dating. So isa daw, general ng Soy Army, no, na nag-explore sa fashion ngayon, pero nasa agrikultura pa rin yung puso ko. Kiko Pangilinan, okay ka sa akin. Ingatan niyo yung pera niyo. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop. Wala na tayo sa Shopee pare, so hanapin nyo na. Nasa Uy, linawin ko lang, hindi ako bayad ni Kiko, ha? Walang ganun, ha? Hindi kami nag-uusap, hindi kami bayad or what, ha? Ina-endorse ko lang talaga legit to kasi natuwa ako doon sa pinasa niyang extra budget para sa magsasaka. Sana, yung mga makaka-receive na LGU, may bigay ng maayos. Kasi ginawa ng paraan ni Kiko, dinepensahan niya mag-isa kung bakit dapat dagdagan yung budget para sa mga farmers. Kasi kawawa sila. Kalabaw pa rin tayo, traktora na yung ibang bansa, par. Nagdo-drone na nga sila, didilig na sila gamit drone eh. Tanginaw tayo, kalabaw pa rin. Speaking of Kalabaw, 8 assets sa YouTube. Tanginaw, kalabaw. Kalabaw. Shout out sa mga bukas ng isip na followers ng ASP. Kayo ang bida dito. Yeah. Kami ang barkada nyo tuwing 3 p.m. At ito na ang paborito ninyong segment. Walang iba kung hindi ang May Tanong! Pew, 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 So pew, pare, pew. message nyo kami. May mga issue kayo sa buhay ninyo na gusto nyong marinig yung opinion namin, pare. Go ahead, i-message nyo ako sa Facebook. Joshon Point, message nyo si Isa daw, 8 assets sa Facebook. Babasahin natin yan dito. Igalaw nyo yung kamay nyo. Mag-chat kayo. Oo. Galaw mo kamay mo. Huwag kayong huwag kayong mag-alala kasi confidential naman to. Wala naman kaming binabanggit na pangalan dito. Hindi naman pinapakita yung message nyo. So safe. No, huwag kayong mag-alala. Lahat ng nagpadala ng mensahe dito, puro naging masaya, puro naging sulit ang experience. Oo. Diba? Kaya, san ka pa? Dito ka na rin. Magpadala ka na ng mensahe. Oo. So ito pare, sabi niya, Idol Josh at ASP, hide my name po. Need your opinion po. Married po ako for 3 years and nakabukod kami. Then umuwi ang mother ng partner ko na OFW. Okay. Okay, so yung mother to, then umuwi ang mother nung asawa niya, OFW. So parang ganito, yung mother ko OFW rin. So umuwi daw. Normal naman sa amin na may pagtatalo o away at lahat yon na ayos namin. Nung dumating yung mother-in-law ko, nagkaroon na kami ng away mag-asawa. Uy. Nagsabi si wife sa mother niya and imbis na gumit na, ang suggestion niya ay umalis sila papuntang probinsya. Naku, ng putyang suggestion yan. Nagsimula din mangialam ang mother-in-law ko sa away ng pagpapalaki ko sa anak kong lalaki. Yun ang no-no para sa akin, bro. Uy. Sabi ko sa asawa ko na mali ang ginawa ng nanay niya na mangialam sa aming dalawa. Pero ang sabi niya ay asawa niya lang daw ako at nanay niya yun. Damn! Puta, kabaliktaran to ng mamas boy ah. John DeMarco. Kabaliktaran to ng mamas boy ah. Di ba? Kasi mamas boy, lalaki na
sunod ng sunod sa nanay. Ito naman, babae na sunod din ng sunod sa nanay. Pwede pala yun, no? Wait. Ano pong may papayo ninyo? Thanks, number 1 podcast. Mama's girl. Mama's girl, pre. Pero, bago natin sagutin, napakabihira mangyari ng mama's girl. Bihira nga. Bihirang-bihira. Kahit pa sabihin mo na palaki siya ng solo parent na mama niya, bihira yung sobrang kapit sa magulang eh. Mostly, napapariwara yung galing sa single mom na babae. Nagiging hoe, nagiging bitch. Ganun. Damn! Pero tignan mo Gotcha, ba, bitch! nakabukod naman sila. Right? Bukod sila. 3 years na silang kasal, nakabukod. So, ako nga, sinasuggest ko, pagkasal kayo ng babae, never ever na tumira sa poder ng babae. Because Bakit? nga, syempre, may hierarchy na conflict na agad kayo sa hierarchy dahil may tatay dun eh. Di ba? Or, regardless, kung tatay man yan o nanay, hindi ka pwedeng wala pa rin, sira pa rin ang hierarchy kasi may-ari ng bahay yun eh. Sila ang hari. Sila ang may power doon. Wala kang say doon. Bilang lalaki, may something na mararamdaman ka na talaga. No? Wala ka sa comfort zone mo kahit anong mangyari doon, pre. Kasi nasa poder ka, hindi mo bahay yun. Wala kang say doon na dapat may say ka kasi asawa ka na nga. Yeah. Pero hindi nga siya nangyayari. So, maintindihan ko kung ganun na magbibida-bida yung mother-in-law. Pero dito kasi, nasa bahay sila na sarili. Nakabukod na nga sila. But yung nanay niya, yung mother-in-law niya, parang nagbibida-bida ngayon sa relationship nila. Baka napansin ng mother-in-law na maraming pera. Gusto niyang, bigyan mo rin ako. Oh. Give me more. Baka ganun. Pero OFW nanay. So may Diba? pera din. May pera din dapat to. Paano nagagawang makialam nung nanay kung OFW naman yun? Di ba? Doon ako nagtataka, nangingialam daw yung nanay niya nung pag-uwi. So, ayun. Crazy yung nanay nung nung babae. dumating yung mother-in-law ko, nagkaroon kami ng away mag-asawa. Sabi pa ng wife niya, imbis na gumit na, nag-suggestion pa daw na iuwi daw sa probinsya. Yung Crazy babae? Yung pamilya, oo. Tapos asawa na siya. Tapos mag-asawa na sila. Alam mo na, buburaot ako sa mga ganitong klase ng bro. Bakit probinsya agad ang sagot ninyo? Madalas yung nagiging problema probinsya. Okay naman sila. Hindi, Nakabukod nga may sariling ang bahay. question ko rin, ako nga pag nakikita ko na, lalo na nakabukod na sila, ako ang padre di pamilya, ito yung babae. Actually, kahit ano pang sabihin ng nanay mo, ikaw babae, kahit ano sabihin ng nanay mo, ako ang padre di pamilya dito, wala akong pakialam sa sasabihin yan. May pamilya tayo dito eh. Dapat nga ganun. Di ba? Pero ang sinagot pa sa kanya nung babae, asawa lang kita. Nanay ko yun. Baliw ka ba? Bastos yun. Baliw kaya. ka ba? Bastos yun. John DeMarco. Disrespect yun, pare. Bastos ka! Disrespect yun. Kasi gago ka eh! Sabi ni Ka Eli, RIP, Ka Eli. Para sa akin, disrespectful na yun, pare, na ginanon ka na ng partner mo. Kasi nga, against nga tayo sa mamas. Boy, dito yung makikita na equal kami, no? Like, both gender, basta tanga ka. Walang lalaki, walang babae. Kasi kung lalaki magsasabi sa'yo no, na asawa lang ita, nanay ko yun, putang ina. Diba? Kasi mamas boy ka talagang supot ka. Same thing dito eh. Asawa lang kita, nanay ko yun. Hindi niya na nirespeto yung Baka heat of the moment nung nasabi yun ng babae. Kahit na, kahit na. wala siyang karapatan para sabihin yun. Pero Disrespectful pa rin yun eh. Hindi, pero babae kasi pag nandun nga sa ganun situation, sira ulo, kung ano talagang walang kwentang sasabihin, di ba? Mas lalong dapat manahimik siya. Kasi alam niya pala sa sarili niyang wala siyang control pag galit siya eh. Oo. Shut your mouth. Tsaka hindi niya binanggit na kung nag-sorry ba, no? Kung hindi nag-sorry, edi pinapangatawanan talaga nung babae yung sinabi niya. Sa akin kasi tol, never mo sa akin pwedeng irason yung heated caught in the moment ka na mainit ka, kaya ka nakapagsalita ng masakit na ganun. Hindi eh. Respect has no boundaries for me. Kaysa galit ka, kaysa wala ka sa huwisyo, ayusin mo. Shut the fuck up dapat, no? Oo, boy. Kasi, tol, from the time na kaya niyang bitawan sa akin yon, malaki tendency niya na hindi na malaki respeto niya sa akin eh. Kahit pa sabihin mong galit siya eh.
'Di ba? Pwede naman tayo mag-usap ng, alam mo na, ng tao sa tao. Mag-asawa tayo eh. Ba't tayo magpapataasan ng boses? Oh, tsaka, Alam mo yun? I mean, para sa akin pa, the way na kaya niyang bitawan yung ganong salita, hindi nag-iisip. Kasi Hindi naintindihan nag-iisip, ko pa bro, naintindihan ko pa yung mga away na magsisigawan kayo. Pero alam mo yun na, na magtataasan na ng boses, emotions na okay lang, justifiable kasi nga tumataas yung emotions. Pero the fact na umandar pa sa isip mo yung ganong klase ng phrase na asawa lang kita, nanay ko yun. Gago, 'di ba? Binuo pa niya yun eh. Alam ko na process niya pa yung ganong klase ng salitaan. Kasi pwede naman sabihin na, manahimik ka na lang. O, di ba? Pwede pa yun. Talagang yun ang pwede mong sabihin na, ano lang yun? Dala lang ng emosyon yun. O yung mura. Patatanggap mo pa yung mura kasi, again, emotions. Di ba? Putangin na mo eh. Okay, emotions. Pero yung nanay ko yun, asawa lang kita, pinag-isipan niya pa yun. Kaya yun yung mga klase ng phrase na hindi siya masasabi mo na katanggap-tanggap eh. Dumulas lang sa dila. Oo, hindi eh. Talagang yung word na yon is may intention na siya na bastusin ng sagad tong lalaki. Yun na yun eh. Exactly. Na ano natin, no? Mm. Well, ang sagot ko naman doon, kayong mga babae, once na isang dibdib kayo, kaya nga tinawag na isang dibdib eh. Ano ba ibig sabihin nun? Oo. Isa na kayo ng katawan, isa na kayo ng galaw dapat, isa na dapat kayo ng utak, isa dapat kayo ng layunin sa buhay. So, hindi ka pwedeng kumilos ng sarili mo lang kasi nga asawa is isang dibdib, isang katauhan, isang kaluluwa, isang puso yan. Yeah. And Kaya, also, go. Para, sasabihin mo sorry. na nanay ko yon, asawa lang kita, di parang nagre-reflect din yun na bobo kang klase ng tao. Kasi nga, pinili mo na nga yung asawa mo bilang kaisang dibdib mo eh. So, hindi mo na siya pwedeng i-separate sa'yo na parang individually na wala ka lang, nanay ko yun eh. Hindi. Totoo, pre. Isa na kayo eh. Totoo, pre. Isa pa yan eh. Married sila. Diba? Kaya Sa nga. simbahan, ano ba ang agreement sa simbahan? Yung pinakasalan mo, yan na yung first family mo. Kaya hindi pwede yung sabihin mo na asawa lang kita. Hindi. Yung pag nagkinasal na kayo, yung nanay, kung ano yung trato mo dati nung bata ka, yung nanay at tatay mo, yun na yung trato mo sa asawa mo ngayon. Yan na yung first family mo. Secondary na yung first family mo dati. Nag-iiba na yung hierarchy niya. Now, Priority mo na yun kasi may family ka na eh. priority Hindi mo na yun. nakinig sa pari yung babae. Hindi nga. Oo, Hindi nga. tama. Bitch! Kacha, bitch! Labas sa kabilang tenga yung sermon ng pare. English Diba? kasi. English kasi, no? Natanga ka eh. Oo. Di ba? So, doon pa lang sa mata pa lang ng Diyos, putang ina, mali ka na eh. Mali ka na nga doon. Dinisrespect mo na nga sa mata ng asawa mo, mali ka na nga. Dinisrespect mo pa yung ano ng Diyos na gawing first family tong now, hindi naman ibig sabihin na etsapuera na yung nanay. Hindi pwede. Hindi, honor pa rin. Honor. But, ang pag-aaway ninyo, no, ng asawa ninyo, ayusin ninyo ng kayo. Hindi yung nag-away kayo ng asawa mo, disregard ka ngayon, doon ako sa nanay ko maikinig. Gago ka ba? Pag namatay yung nanay niya, ganun pa rin sasabihin niya, asawa kita, nanay ko yun, balik na ako sa'yo. Oo. Ang gulo, di ba? So, ito yung isang nakikita kong problema sa mga relationship na walang boundaries, pare. Na kinasal na nga kayo, the fact na kinasal na kayo na dapat meron na kayong sariling yung pag-iisip buhay, nangihimasok pa itong mga nanay, tatay sa... Again, hindi ito kasalanan ng isa rin, ha? Hindi lang to kasalanan ng babae. Kasalanan din to ng nanay. 'Di ba? Wala ka ring respeto, nanay din walang respeto sa mag-asawa eh. Dapat nga hindi na siya nangingialam ng ganun, manghimasok na doon tayo sa probinsya. 'Di ba? Hindi dapat. Sa tingin mo ba, lalaki, yung asawa, mangingialam pa sa ganyan? Usually nga, hindi nangingialam ang tatay sa away ng mag-asawa eh. Diba? Usually, laging papagitna ka lang dapat bilang parent. Dapat, bukang bibig na payo mo lagi ayusin yung mag-asawa yan. Pag-usapan ninyo mag-asawa yan. Every time na magsusumbong yung anak mo sa'yo, na nag-away sila ng asawa nila,
lagi mo lang iba-bounce back na bumalik ka doon, ayusin yung dalawa, pag-usapan nyo yan. Hindi yung, gago yun na! Uwi tayo probinsya! Layo mo yung putang ina. Hindi ganun. Kasi sisirain mo yung pamilya nila. Magiging single mother yung anak mo sa katangahan mo. Oo. Tsaka tignan mo na lang sabihin na natin na umiiral dito yung pagiging magulang nga niya. Katulad ng pinag-usapan natin kanina. Kailangan pag magulang ka, bago mo ikasal yung anak mo, nakilala mo ng gusto yung lalaki. Baka doon umiiral ngayon, baliktad. Saka umiiral yung pagiging protective niya sa anak niya kung kailan kinasal na. Tanga rin Ako sigurado na ako na tanga yung nanay ng babae. Ako sigurado na ako tanga yung Sigurado talaga. Oo. Wala siyang business dyan. Kaya nga ako, sa akin, takina, bakit nabanggit mo yung nanay mo? Wala dito sa usapan yan. Ganun nga So, iniisip ko, napapaisip na ako na ano kaya nangyari before, bago sila umabot dyan sa ganyang Baka, nagfe-fail na ba ng sagad yung lalaki? Di naman niya binanggit yun. Oo, kasi halimbawa, syempre, hindi natin masabi kung anong nangyari before mangyari yan. Pero definitely, yung nangyari sa kanyang ganyan, mabigat, halos papunta sa hiwalayan yan. Halos lang naman Kung hindi niya mababago yung isip ng babae na dahil akong head of the family, ang order ay sa akin manggagaling paglipat ng location. Big decision sa iyo yun. Ako magde-decide niyan, hindi nanay mo. So, ngayon, kung hindi maaayos yun, kung hindi kita makukumbinsi na dapat makinig ka sa akin, na kung saan tayo dapat titira, ay ako ang magde-desisyon niyan, baka maghiwalay na nga talaga tayo. Possible. Kasi tinan mo to kasal sila, di ba? Tayo, advocate tayo na pagkasal, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Knowing may anak pa. Oo. Kaso ang problema, silang baliw na mag-ina, sila mismo ang Ilang baliw na mag-ina. Baliw yung mag-ina John DeMarco. Sila mismo ang nag-violate dun sa pinag-isa ng Diyos, di ba? Gag nga. Hindi sila nakinig sa sinabi ng pare. Yung nanay mo ba hindi kasal? Yung nanay ba ng babae hindi kasal? Hindi niya alam No? What the fuck? Tsaka problema talaga na dapat natin di pag-usapan talaga yung pangingialam ng family sa marriage ng anak. Ako nakikita ko talagang solusyon lang talaga. Ang solusyon lang talaga dyan, ganun ulit, bilang lalaki, you grow as a strong man. Kasi ikaw ang magde-deflect ng mga ganyan. Totoo. Diba? Pero ano bang root cause? Bakit nila pinagtatalunan yung bagay na yun? Nasulat ba? Ano yung pinaka-root cause, reason lagi ng babae? Kasi Wala walang specific pare. Sobrang lalaki ba vague nag-type lang. niyan? Lalaki. Kasi baka meron ding reason yung babae kung ba't hindi siya makapag-rely ng 100% doon sa lalaki. Minsan may ganun Pwede. So, ako, pumapagitna lang naman ako na hindi natin malis yung facts na ang question ko is, bakit nga naman mas pinapakinggan niya yung nanay niya kaysa sa'yo bilang asawa niya lalaki? Baka tatanga-tanga ka. Hindi natin possible. Okay. Meron ako nasilip. Kasi bilang tagapayo sa kanila, tinatry ko din na pumunta sa shoes ng magkabila. And sa nakikita ko, based on my observation sa mga tao na kasal, nagkakaproblema lang sila sa biyanan madalas, hindi reliable yung lalaki. Yung biyanan, ang dali lang pa shut upin ng biyanan, lalo na kung alam mong matikas ka. Alam din ng biyanan na, hindi, may bubugayan si Josh, si 8 Asset. Malaki yung nagagawang negosyo niyan doon. Kaya yung anak ko, panatag na panatag ako talaga. Napaka-buting tao niya. Agree. Minsan may ganun And mostly, mabisyo yung lalaki kapag nangingialam yung biyanan. Mabisyo yung lalaki, hindi reliable. Hindi ko inaalis yung facts na yan kasi kung reliable ka, nanggugulo pa rin yung biyanan mo, medyo bihira yun. Bihira Totoo, naniniwala din ako doon. At ito, nasilip ko lang din. Since OFW yung nanay, may pera to. At bakit doon nakikinig yung babae? So malamang sa malamang, baka kaya,
yung nanay ang nagsusustento ng malaki dun sa family. Baka tumutulong kaya may power pa rin. Oo. Possible. Possible. Now, kung ako yung lalaki na ako yung asawa na meron pa ring significantly malaki ang binibigay nung nanay niya or tatay niya sa relationship namin, magkakaroon talaga, pare. Magkakaroon ng conflict of dynamics, conflict of hierarchy sa relationship nila. Kasi, yun, di ba kanina pinag-usapan natin, pag nasa bahay ka nila, siyempre most of the time, kuryente, pagkain, sagot majority ng parents yun. So, wala ka talagang say doon. Wala tong pinagkaiba, pare, kung bumukod man kayo, right? Bumukod man kayo, pero yung pera pa rin ng magulang niya ang nagpapalakad kung saan kayo lumipat. Yun pa rin yung boss. Yun pa rin, pare. Iba lang kayo ng lugar. So, baka kaya, pare, nagkaka-power or malakas loob ng ng nanay niya na mangialam at to order you guys around is baka nasa kanya talaga yung power dahil baka pera niya pa rin nagpapakain sa inyo. Actually, yeah, dun nga babagsakin sa sinabi ko na hindi ka reliable as a man. Kaya hindi maipasa nung nanay yung anak niya sa'yo ng sagad-sagad o ma-rely. Kasi nga, pwede rin natin i-consider yan na gumagastos pa yung biyanan mo sa inyo kaya ang dami niyang boses. Oo. Kasi kung mapera ka naman, reliable ka talaga bilang lalaki, stable ka sa lahat ng aspeto, yung asawa mo, hindi na yan makikinig pa sa kung kani-kanino eh. Kasi ikaw pa nga lang, ang lupit mo na eh. Solved na siya sa'yo. Ikaw pa lang sapat na. Malamang may mga departamentong pumapalpak as of the moment. Kaya, ganyan yung reaction ng babae mo. Diba? Ang babaeng panatag, financially, emotionally, sabi ko sa'yo, hindi magsusumbong yan sa nanay niya. Oo. Kasi malaki nga yung malaki yung impact ng masculinity sa babae talaga. The fact pa lang na naramdaman niya na lalong-lalo na tawag dito, may establish mo kagad sa relationship yung pagiging leader mo, alpha male mo, umpisa pa lang ng relationship. Hindi pa nga kayo kinakasal. May establish mo kagad yan. Kung ikaw lalaki ka, malupit ka na talaga eh. Diba? Kumbaga, doon pa lang sa personality mo as lalaki na sabihin natin alpha male ka nga talaga, leader, provider, protector, diba? Na-establish mo agad yung umpisa ng yung pagkasal ninyo, sabi ko nga yung kasal, parang yan, gateway yan to times 2 ng personality ninyo. Again, talagang nagme-make sense yun. Kaya, kinasal kayo, reliable, nagre-rely pa rin siya sa parents niya. Meaning, bago kayo kinasal, yun na yung nakagisnan nila eh. Yun yung nakagisnan ng relationship ninyo. So ngayon, nagbubunga ngayon yung pagiging support mo. Hindi mo tuloy makontrol yung relationship, hindi mo ngayon mapasunod yung asawa mo, dinidisrespect ngayon ng mga biyanan mo yung relationship nyo kasi baka 'di ba kulang yung pagiging tatay mo, pagiging lalaki mo sa relationship. Kasi yan, katulad niyan, kung na-establish ko na ako ngayon, 'di ba, kung for example, ako na lang, na-establish ko ngayon bago kami kinasal ako talaga yung leader dito. Ako yung kumbaga pader. Ako yung pader dito sa relationship na to. Hindi sila nakakapagbigay agad yung mga biyanan ko ng kung ano-ano man kasi nga nasasala ako na agad, alam nila eh. Alam nila agad na okay to si Josh, wala namang problema dito. 'Di ba? Umaalis kami, nag-iibang bansa kami, pinapayagan kami, walang pakialam, walang bunganga kasi alam naman nila kung anong kaya kong gawin eh. Alam nila na safe yung anak nila sa akin. Yun yung kinukonsider ako. Yun. Kaya, mostly sa mga biyanan na kontrabida, ito, matutuwa yung mga biyanan dito sa sasabihin ko. Yung mga nanay nila, mostly, hindi kasi sila napapanatag dun sa napiling lalaki ng anak nila eh. Alam mo yun? Minsan wala na lang silang choice kasi nga, yun nga yung minahal ng anak nila, pinaaral na lang din nila mahalin kahit palpak minsan. Yeah. May times din na kahit anong sabihin ng nanay, ayaw pakinggan ng anak, di, papakasalong ko to, mahal ko to eh, may ganun-ganun, diba? Sabi sa'yo, palpak yan eh, yan tuloy, tignan mo. Yun lang yun, pre, pag reliable kang lalaki, nakita nilang genuine ka sa anak nila, and maasahan ka naman talaga, hindi naman magdadaldal ang biyanan, tol. Malamang gusto pa nga niyan makita ka lagi eh. Oo, diba? ito. Kasundo ka niya eh.
Bula-bulahin mo lang naman. Madali lang naman eh. Tsaka pare, naniniwala ba kayo na kung established ka naman bilang lalaki talaga, confident ka, for sure. Confident ka rin na sawayin yung biyanan mo eh. Hindi niya siguro magawa kasi takot din siya dahil nga ito nga, napuprove na nga yung point na yung nanay talaga yung may impact pa rin sa pera, pre, sa family nila. Kaya hindi niya mapagsabihan. Takot siya kasi naikinabang nga sila eh. Oh. Diba? Kasi kung ako, kung ganito, ito, nasa katayuan ko, tapos ginaganon ako ng biyanan ko, pasensya na, no? No disrespect, but family ko to, kaya kong cargo to, kahit di ka mangialam. Diba? Pag nangialam ka pa, hindi ka na welcome sa pamamahay ko. Diba? Di mo nirespeto yung... Kaya kong masabi yun kasi confident ako sa sarili ko. Hindi niya yun magawa, pre. Dahil ito na nga, napuprove na nga natin yung point na kasi kami perang involved pa rin talaga yung biyanan doon sa relationship nila, bro. Pera or yung tinitirahan nila, yun ang may-ari or kotse na ginagamit nila, baka yun ang may-ari. Basta one thing for sure, may material or nakarely sila dun sa nanay. Kaya mabunga nga. Kaya in control pa rin yung biyanan. And also, again, hindi ka babastusin ang biyanan mo kung matino kang klase ng tao. Sabi nga nila, 'di ba, yung cliche na walang magulang ang maghahangad ng masama sa anak. So, yun nga, mukha kang masama para sa anak niya. Kaya, Hindi naman sa pinapahiya ka namin, pero tama yung sinabi niya. Wake up call to lagi, pre. Itong mga videos namin is wake up call, 'di ba? Hindi ka namin bebebehin dito, re-real talkin ka namin. Para, 'di ba, pare-pareho tayong umangat, bro. And now, moving forward tayo, kung sakali man ito, tip natin sa kanya or sa mga tao diyan na nakakaranas ng ganito. What do you think, pare? Ikaw, pre, 8 asset. Ano sa tingin mo ang kailangan niyang baguhin? Yun na yung next step eh. Baguhin na lang kasi syempre nandun na siya eh. Anong solution niya? Dalawa. So, meron akong dalawa. So, ayaw natin eto, banggitin ko muna yung isa. Go. Kung hindi ka gagawa ng paraan para mabago yung situation mo, situation nila, basta yung overall situation, hindi ka gagawa ng paraan, maghiwalay na kayo. Maghiwalay na kayo. Ayaw naman natin yun. Away natin yun. So, dito tayo sa isa. Definitely, marami kang i-improve sa department mo. Marami, pre. Ngayon, kung natuloy na nagpunta na sila sa probinsya, huwag ka sumama. Sige, magsama mo. Ganito yan. Umalis na sila, nagpunta na sila sa probinsya. Huwag mo nang palakihin yung apoy. Aminin mo sa kanila kung ano yung naging pagkakamali mo. Hilutin mo, kumbaga. Hilutin mo yung situation ngayon. Dahil total, gusto naman nilang magpakalayo-layo eh. Yun na, nakapag-decide na sila sa probinsya eh. Mag-isa siya ngayon, wala naman silang anak, di ba? Or kahit may anak. May anak. So, isasama yung anak, syempre. Lamang. Isama nyo na yun. Isama nyo na muna yung pansamantala. Or kung hindi naman, alam mo na yan, nag-anak ka eh. Sige, magsama kayo. Pero ang ibig ko kasi sabihin, itong pagkakataon na aalis sila at pupunta sila sa probinsya, meron ka ngayong space, di ba? To reflect. Yan, to reflect, to ayusin yung sarili mo sa maraming bagay. So, makipag-ayos ka, ayusin mo yung aura mo, tapos, doon ulit ako pupunta eh, kasi lagi naman, yung mga kasuputan ng lalaki, lagi naman yun sa, inactivity, yung kulang ka sa galaw. Kung nagiging problema niya yung pera, definitely, kulang siya sa productivity, kulang siya ng knowledge kung paano dadami yung pera niya. 'Di ba? So, yan yung mga igagalaw mo. Yan yung i-improve mo habang nasa probinsya yung, yung asawa mo. 'Di ba? Mag-focus ka doon na ayusin mo yung pera mo. Kung may bisyo ka, tigil mo. Kailangan mo itigil yung bisyo mo. Yun. Basta, basically, mag-i-improve ka ng mga department mo kasi yung ganyang senaryo, deserve lang yan ng mga lalaking support. Kung di ka naman support, hindi ka naman malalagay sa ganyang situation eh. Di ba? Gagawa ka ng paraan, hindi ka papayag na maging ganyan yung sitwasyon. So, temporarily, papayag ka sa gusto nila mangyari na pumunta sila sa probinsya. Kasi wala naman na siyang, kinoconsider ko na
damage na eh. Kumbaga, itong sinasabi ko, damage control na to. Walang respect sa kanya. Wala respect eh. Oo. Damage control na. Kasi alam mo, makapagtalo siya, huwag kayo umalis. Oh, kaganon siya. Hindi. Totoo. Actually, sa situation niya ngayon, most probably, lahat ng lalabas sa bibig niya ay puro kasuputan na. Kaya hayaan niya nang mangyari yung damage. Damage control na lang, habang wala sila, panahon mo to para mag-reflect at i-improve yung maraming departments ng buhay mo. Tama yun. Mag-exercise ka, palaki mo yung pera mo. And, yun din, hindi naman din nalalayo yung sasabihin kong solusyon dyan. Since nandiyan ka na nga sa huling part na aalis na sila sa probinsya, gusto ko lang din ma-realize mo na possible din kaya ayaw nila mag-rely sa'yo kasi hindi ka nga reliable. And hindi ikaw yung nag-create ng pera talaga dyan sa bahay ninyo. Doon na-prove yun. Kasi nga, aalisan siya eh. Kaya nga eh. Kasi, actually, totoo. kasi kung siya yung nag-create ng pera doon sa bahay, di lalayo yun. Hindi naman tanga yung mga yun na kasi layuan yung pera. Kasi magugutom sila eh. Pero dahil nga, hindi mo kaya yun, aalis sila. Kasi hindi ka naman gumagawa ng malaking pera, hindi ka naman gumagawa ng magandang comfort sa family mo. So, ano bang use mo dito? Ganon yun ang nagiging translation pare. Ano bang use mo dito? Uwi na kami ng probinsya. Si mama na lang, mas may pera pa sa'yo yun eh. That's the problem. Ngayon, problema din kasi yung babae mo na hindi siya pumapagitna eh. Alam mo yun? Yeah. Wala rin talaga respeto sa kanya, pre. Wala. No. Na which is may kasalanan ka din bilang lalaki kasi nga di mo inaayos, di mo ginagalingan. So, ayun, tama si Taset. Hayaan mo na lang na umalis sila dyan. Pumunta sa probinsya, wala ka na magagawa eh. Mga fully decided na eh. Kung isama yung anak, sustentuhan mo na lang yung bata. Oo. And Pabayaan. sa next na magiging family mo, kung halimbawa magkakaroon ka ulit o maghihiwalay na kayo ng tuluyan, doon ka na lang bumawi, galingan mo na lang. Yung sa akin naman, I'm gonna assume, ito naman, sa kanila yung mga worst case scenario. Yun sa akin naman, if ever nga na okay ka naman, sa tingin mo okay ka, pero disrespect ka pa rin nung babae at yung biyanan mo, well, again, it's time, no? It's time na, since nanonood ka nito, it's time na baguhin mo yung attitude mo. Huwag kang pasupot-supot. Kaya ka na-disrespect, kaya ka natutulak, kaya ka binubuli, kasi kabuli-buli ka. Now, it's time to step up. Sabihin mo yung gusto mong sabihin, no? Ano mo yung authority mo, ako ang haligi ng tahanan dito. Kung ayaw ninyo, umalis kayo. Hindi ako maghahabol sa inyo. Ito lang naman, kung okay ka naman, no? Okay ka naman talaga, pero talaga ni-disrespect ka lang. Kasi may ganun din. Okay naman ako sa financial, okay naman ako, pero kasi hindi ako masalita eh. Mahiyain ako eh. Oh. Ay ngayon, it's time to speak up, pare. Kunin mo yung authority mo. Tandaan mo, pare, lalaki ka. Ang bumubuli sa'yo, dalawang babae. Anong itsura mo niyan, bro? Crazy! Yeah? So, yun, no? Yun na yun, pare. Worst case scenario yung kanila, yung sa akin, yung kung okay ka naman. But, you have to do something pa rin. Right? So, pare, leave a comment down below, bro, yung mga nanonood dyan. Ano sa tingin ninyo yung kailangan niyang gawin? Kung kayo naman, nandyan sa sitwasyon na yan at nakaalis kayo, i-share niyo yung ginawa ninyo sa baba. Right? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anto Sapot Podcast, we'll be right back. Merry Christmas! Happy New Year! Oo. 3 p.m. gang. Stay cold.